Good morning! For today's video, dahil nga sa nanguha tayo kanina ng pagkarami-raming sili, ay gagawa tayo ng chili garlic oil. So, ayan, pati dito sa natin, may background pang sili. Kalahati lang kasi yung ginawa ko. So, maglalagay ako sa blender ng 1 cup ng garlic. Binalatan ko lang. Then, 3 cups ng siling pula. Siling labuyo na kakaiba tong siling to kasi malalaki. Then maglalagay ako ng 3 cups ng oil kasi hindi rin natin mabiblender yan kung di tayo maglalagay ng liquid. So 3 cups po ng oil yung nilagay ko sa blender. Ang ginamit ko pong oil yung nabibiling palm oil sa Dali. So mura lang kasi yon, 109 pesos yung 1 litro. Tapos i-blender na natin. So, hindi natin super dudurugin kasi dapat yung ating chili garlic oil ay meron pang nakikitang buo-buong bawang sa chili. Ayun, dahil meron pa sa ibabaw, haluin natin. I-mix lang natin kasi para lahat ay madurog. Kasi yung mga sa ibabaw, di sila nadurog. Pagkatapos ay i-blender natin yan ulit. So, tansyahin nyo na lang kung sa pagbi-blender, kung sa tingin nyo ay pino na, ay okay na, pwede nyo nang tanggalin. So, ayan, meron pa din natira. Ilang piraso pa rin na buo-buo. Kaya, haluin natin ulit at pagkatapos ay i-blender natin ulit. Ayan. So, dyan lang sa number 1 ng blender. Sa hindi super fast, super bilis para hindi siya madurog ng husto. So, ganyan na siya. Ready na siya para lutuin sa kawali. This time, ready na yung kawali at napainit ko na yan. At binuhos ko na yung blender nating sili at garlic saka oil. Ayan, medyo kumukulo-kulo lang ng konti kasi sa pinakamahina lang po yan na temperature ng induction cooker ko niluto. After 20 minutes, ganyan na yung nangyari. Lumabas na yung pinaka-oil niya. Yung oil talaga, oil pala talaga yan. Lumabas na yung oil. Parang humihiwalay na siya dun sa garlic at chili. So 20 minutes na po yan na sinalang natin. Halo-haluin lang natin. Kanina kasi di ko siya masyadong hinahalo. Hinahayaan ko lang. So this time po maglalagay tayo dyan ng salt. 1 teaspoon. At gusto ko siyang gawing 2 teaspoon yung asin. Kasi 3 teaspoon ng sugar yung nilagay ko. Kaya maglalagay tayo ng additional 1 teaspoon pa ng asin. So, bali po yung salt ay 2 teaspoon at 3 teaspoon yung sugar na nilagay ko. So, pagkatapos, halu-haluin lang natin yan ulit. At yung oyster sauce pa pala, muntik makalimutan. 1 balot ng oyster sauce po yung nilagay ko dyan. Di ko na sinukat kung ilang teaspoon or tablespoon, basta yung 1 sachet na maliit ng oyster sauce, inubos ko po yun lahat. So, halu-haluin lang natin at ituloy lang natin yung pagluluto sa kanya. Nagbudbud nga po pala ako dyan ng konting-konting magic sarap. Yan, tuloy-tuloy lang po. Sa puntong ito ay parati ko na po siyang hinahalo. Kasi medyo dumidikit-dikit na siya sa ilalim pag hindi ko siya hinalo. Kaya halos di na natin to pwedeng iwanan. Kasi medyo na talaga, super mainit na yung mantika at yung lutuan, kaya talagang bantay lang talaga ako. Maya't maya kailangan natin siyang haluin. Kung mapapansin nyo ay halos nagbabrown na. So naglagay po ako dyan ng suka. Kunting-kunting suka lang naman yun. At pababayaan muna natin siya ng 3 minutes bago natin nahaluin ulit. So after 3 minutes po, ito na yung itsura. Pwede na natin siya ulit haluin. Ayan, hinahalo-halo ko pa rin po kasi sa tingin ko ay medyo kailangan pa siya ng mga at least 20 minutes ulit
para siya mag-brown. Ayan, so parang sumiseparate na yung oil dun sa chili and garlic. Yan, bantay lang po para hindi siya masunog. Hindi ko nga po pala binago yung temperature ng induction cooker. Naka-remain lang po siya sa pinakamahina. Ayan. Kung makikita nyo po sa video ay mapula-pula pa rin, pero sa actual po ay hindi na siya ganun kapula. Yung camera ko kasi ewan ko ba kung bakit mapula siya. Pero hindi na po siya masyadong mapula sa personal. Nagba-brown na talaga siya. Lagi ko na siyang hinahalo kasi kailangan na niyang halu-haluin. Ayan, after po ng total of 50 minutes na pagluluto ay okay na po. Tapos na yung ating chili, garlic. 50 minutes po yung total. At isi-set aside lang natin yan. Pagkatapos, pagka malamig-lamig na siya, ganyan na, ay pwede na natin siyang ilagay sa mga garapon. So, make sure lang po na yung mga garapon ay tuyong-tuyo para tumagal po yung ating chili garlic oil. So, salin lang natin siya dyan. At ito na po yung ating finished product. Iyon, nakatatlong garapon tayo na lagayan. Ayan, ito na po ang ating napakasarap na chili garlic oil. Thank you for watching.